Hello again, learners! Welcome ulit sa NCMA. And for tonight's topic or sa ating Module 1, it's all about the fundamentals of caregiving. Okay, so first things first, ano nga ba ang caregiving? What is caregiving? So kung naalala nyo po during our orientation, I've shown you a video, di ba? Tungkol po sa ating school history and our school founder. So yung history po ng ating eskwelahan. And after that video, meron po akong binigay sa inyo na questions, 'di ba? So tinanong ko po kayo doon kung why are you taking up caregiving course? Yan, 'di ba? So I hope hindi lang ang habol natin ay magkaroon ng certificate, but of course, magkaroon din po ng additional knowledge. Yan. So, for this topic, so we will focus on the fundamentals of the caregiving or fundamentals of caregiver. But first, define po muna natin. What is a caregiver? Ano nga ba ang caregiver? Diba? So, a caregiver is a person who is trained to assume responsibilities for the physical and emotional needs of another who is incapable of self-care. Diba? Karamihan po sa atin, kaya tayo nag-caregiving, not only to work abroad at magkaroon ng mas mataas na sweldo, but of course, in the future, diba? Maalagaan natin yung ating mga kapamilya, lalo na yung mga magulang natin sa kanilang pagtanda. Okay? Kasi nga, we are focused on taking care of the elderly. And, of course, hindi lang naman po yung mga elderly, no? Also, those persons or people who have a special needs, and pati po yung mga bata na may mga special conditions. So, marami po tayong pwedeng alagaan as a caregiver at mahalaga na matutunan po natin yung mga tamang characteristic or attitude na dapat ay meron tayo bilang isang caregiver. Okay? So, meron tayong tinatawag na 10 qualities of a good caregiver. Mayan, 10 po iyon, no? So, those are patience, Cherie de Minor, multitasking, being able to think, punctuality, willingness to learn, being a good listener, kindness and empathy, willingness to go extra mile, and being able to take responsibility. Yan. So, unahin po natin si patience. Okay. So, pag sinabi pong patience, ano bang naisip natin? So, bilang ang ating inaalagaan or most of our patient would be elderly. Okay, mga matatanda na po. So, if you still have a parent, yan, maswerte po tayo. Kahit na, yung mga magulang natin, alam natin, nagkakaedad na po sila. And it's a pleasure for us na maalagaan po natin sila. 'Di ba? And number 1 na requirement kung talagang gusto mong maging caregiver ay ang patience. Yan. So, patience, sabi po dito, patience is the most quality we should have as a caregiver. So, before doing this job, the ability to endure difficult circumstances. So, dapat daw po tayo ay mapagpasensya. Okay? Tandaan natin, ang mga pasyente po natin, they have these certain conditions. At nire-require nun ang mahabang pasyensya mula sa atin. Okay? Next is Cherie de Minor. Okay, so it says here, Cherie de Minor is having or showing a good mood or disposition. De Minor involves your manner, your non-verbal emotional tone, and always act with a purpose. Ayan. So, dapat daw, lagi po nating ipapakita yung ating good side. Ayan. Yung masiyahin na side. Yung lagi tayong masaya. And we will always show our patient na habang tayo ay nagtatrabaho sa kanila, habang inaalagaan natin sila, hindi lang sweldo yung habol natin, but yun yung naaalagaan po natin sila.
'di ba? With a cheerful and good heart. So, dapat maipakita po natin yan sa kanila. And of course, kapag kinakausap po natin sila, so, try po natin yung ating best na maging mahinahon at malumanay. Kasi, di ba, kapag yung pakikipag-communicate po natin sa kanila, laging calm, yan, nasusut din po yung kanilang mga puso. Di ba? Nagkakaroon sila na parang mas nagiging komportable sila sa atin. At yun po yung goal ng ating trabaho, 'di ba? And of course, dapat yung mga gagawin po natin o yung ating mga yung ating pag-uugali towards our pasyente, dapat sabi nga dito, always act with a purpose. So, sikapin po nating maging makabuluhan lahat po ng ating ginagawa. Sabi nga, dapat lahat may sense. 'Di ba? As much as possible, try po nating i-eliminate yung mga nonsense work. Ayan. So, I'm sure naman po, kayang-kaya po natin ito. And third is multitasking. Okay, so when you say multitasking, is the act of doing more than one thing at the same time. Yan. Helps you save time, 'di ba? So tayo mga babae, karamihan sa atin, gustong-gusto po natin na nagmo-multitasking kasi para bang yung ating isip, 'di ba? Mas lalo siyang na-challenge kapag marami tayong nagagawa. Andyan yung naglalaba ka na, nagluluto ka pa, tapos nagbabantay ka pa ng anak mo. So that is an example of multitasking. At yan din po isa sa mga trabaho or part ng ating trabaho bilang caregiver. Okay? So habang binabantayan natin si lolo at lola, pwede rin tayong mag-prepare ng meal nila or maglaba ng damit nila. Okay? So mind you, damit lang po ng pasyente natin ha. Hindi damit ng relatives nila. Yan, hindi po kasali yon. And then pwede rin po natin i-organize yung room nila para mas maging comfortable po sila. Yan. So, that is an example of multitasking or kaya nating gumawa ng 2 hanggang 3 trabaho at the same time. Okay. Fourth is being able to think. Yan. So, being able to think is inclined to make sensible decision very quickly, especially in dangerous or difficult situations. Yan, ayan daw po kung dapat daw po kapag may emergency cases, dapat on cue tayong mag-isip. Ibig sabihin, huwag tayong magpapanik, 'di ba? Bilang caregiver ng ating mga pasyente kapag nasa emergency cases po tayo, lalo na po yung mga pasyente natin, sabi nga dapat buhay ang isip. You should be always alert. Yan. At mag-iisip ka agad o magiging decisive ka agad. Yan. Nang may kabuluhan. Okay? Lagi po nating syempre iisipin, number 1 or top list of our priorities is to make our patient safe. Kailangan ligtas sila. Next, ito po, napaka-important. Punctuality. Yan. Ito sakit to ng Pinoy, no? Being on time. Okay? So, sabi nila, naalala niyo po ba yung kasamihan na American time? Pag sinabing American, they are always on time. And pag sinabi mo namang Filipino time, yan yung laging late. So, dapat baguhin po natin yun. Okay? So, even if you're working in a homes, yan, sa mga home care facilities, sa mga senior care homes, di ba, no? And even if you're working at home with your patient, yung bang doon ka naman nakatira sa pasyente mo, always remember, magsiset po tayo ng time, no? Na ito yung timeline ko for the whole day. So, dapat 7 a.m. pa lang, 6 a.m. pa lang, gising na ako para maayos ko na yung mga kailangan ng aking pasyente. Yan, that's part of being punctual sa trabaho mo. Even if walang nagbabantay sa iyong amo or wala kang ipapunch na na DTR, 'di ba? I-check yung time mo ng pagpasok. So, even if you're working at home with your client or with your patient, mag-set pa rin po tayo ng definite time sa ating pagtatrabaho. Okay? But of course, if you're working in a hospital or in a facility, ayan, so talagang may mga po tayo doon. May mga nakaset of duty po tayo doon. Example, ang duty mo is 12 hours, 7 a.m. to 7 p.m. So, dapat prior to 7 a.m., nandun na po tayo sa facility. Dapat 15 minutes prior to 7 a.m. para hindi tayo ma-consider na late. Yan, so tandaan po natin, punctuality. And then, number 6 is willingness to learn. Okay? So, ito po ay isang key behavior that helps us to get
on in life, whether personally or professionally. Okay, so let's simply put it, being open to or seeking out new experience, skills, and information that improves our ability and enjoyment. Ayan. Dapat lagi tayong willing na matuto ng mga bagong ways, 'di ba? Kasi usually innovative ang mundo no? Nagkakaroon ng mga pagbabago, nagkakaroon ng innovation. So even sa pagte-take care natin sa ating mga pasyente, may mga innovations involved. Okay, lalo na if you're working in a hospital. May mga makabagong gamit, gadgets na pwede natin gamitin para makatulong sa pag-aalaga sa ating pasyente. So dapat po tayo, lagi tayong open-minded. Iwasan po nating maging narrow-minded, 'di ba? Kasi may mga minsan kasamahan po tayo. Usually naman mga superior po natin yung nagtuturo sa atin, 'di ba? So instead of magre-resist ka or parang hindi ka makikinig, yan. Let's always make it a point na tayo po ay marunong makinig sa kapwa. Okay? Dapat marunong tayo makinig sa ating colleagues. Lalo na kung ang sinasabi nila ay fact. 'Di ba? Pag chismis, nakikinig tayo. So ano pa ba yung new ways, new learnings? Yan. Diyan tayo mas dapat nakikinig. Okay, so that is willingness to learn. Okay. Next slide is ayan, being a good listener. Okay, so ito yung gusto ng mga lolo't lola na inaalagaan natin. Kasi nga, ang tawag sa atin ay companion. 'Di ba? Nakakasama po nila tayo. So, being a good listener, focusing on the persons who's speaking, not to interrupt or respond, but rather, just hear them out. Be open-minded too. 'Di ba minsan ayaw nila nung nagkukwento sila, and then ikaw, singit ka ng singit, kukwento ka din ng sarili mo. Tandaan po natin, yung mga pasyente po natin, what they want is for them to be heard. Gusto lang nila yung napapakinggan po sila. Hindi po natin kailangan na palaging mag-butt in, no? So a lot of times, actually hindi kailangan mag-butt in po tayo sa mga kwentos nila. At yung kwento po nila, mind you, paulit-ulit yun everyday. So wag po tayong mananawang makinig and try our best to be a good listener. Okay? Moving on, kindness and empathy. Yan. So, kindness, of course, kabaitan, di ba? And then empathy, yan, yung ability mo na makaintindi sa iyong kapwa. Okay? Sabi nga, the ability to understand and share someone else's feelings to the extent of imagining what the other person thinking or feeling and of responding with care. Yan, 'di ba? Iniisip mo halimbawa kung ikaw yung nandun sa shoes ng iyong pasyente, ano ba 'yung mararamdaman mo? So instead of nagmamarunong tayo, ayan, we should practice kindness, kabaitan, and empathy towards our patient. Okay? At hindi lang sa pasyente, even sa ating katrabaho at sa kung sino mga nakakasalamuha natin sa araw-araw. Okay? Moving on, willingness to go extra miles. Yan. So, ibig sabihin, you are willing to make an effort to do or achieve something. 'Di ba? So, palang kaibahan yan sa ginagawa niyo po ngayon. You are now making an extra mile. You are doing an effort. Nag-aaral po kayo ngayon, 'di ba? Kayo ay nagtatry na maging caregiver someday. So, in 3 months time, yan, konting tiyaga at meron po tayong nilaga, sabi nga. No? So, in 3 months time, maaari na po kayong makagraduate bilang certified caregivers. So, anong gagawin natin? Of course, 'di ba? We need to take the leap. Kailangan tandaan po natin na set lang po natin yung goal natin and we will strive to that goal. Dapat ay lagi nating iset yung mind natin na mag-focus dun sa goal na nais nating makuha. 'Di ba? And after that, kapag graduation na, ayan na. Nakamit mo na ang isa sa yung goal sa buhay, 'di ba? So willingness to go extra mile. And lastly, being able to take responsibility. Okay? So ibig sabihin, willingness to take full responsibility for their effort, actions, and results.
a willingness to take ownership of every step along the way from the training process. Ano ba ibig sabihin nun? Usually po kasi sa ating trabaho, merong advantage and disadvantages. So, ibig sabihin, minsan nakakagawa din tayo ng palpak. Yan. So, yung mga failures na yon, dapat we should know how to be accountable sa mga pagkakamaling iyon. Okay? Huwag nating ipapasa sa iba, lalo na kung talaga namang tayo yung nagkamali. No? So, for example, di ba, meron tayong patient charting. Doon po, lahat sinusulat natin yung mga ginagawa natin kay pasyente. Ayan. Sabi doon, at exactly 7 p.m., dapat na-check mo yung vital sign ni pasyente. Nakalimutan mo. Yan. So, nung dumating na yung time for endorsement, 7 p.m. Ayan, 7 a.m. pumasok ka, 7 p.m. uuwi ka na. Meron namang darating na bagong duty ng 7 p.m. Ang duty naman niya, 7 p.m. to 7 a.m. Ngayon, mag-e-endorse na po kayong dalawa. Nakalimutan mo pala mag-vital signs prior to 7 p.m. Ayan. So, sasabihin mo ngayon doon sa iyong ka-duty na, sige, bago ko umuwi, iti-take ko muna ang vital signs ng pasyente. Kasi parte po iyon ng ating responsibility. Diba? So, dapat wag nating ipapasa sa iba yung ating trabaho at yung ating pagkakamali. Try natin yung best natin na maging accountable yan sa mga mistakes natin, lalo na sa trabaho. Okay? So, those are the 10 good qualities of a caregiver.